Hi guys! Welcome back to Jasong Vlog. So, ngayon, yung vlog na to is ako lang kasi mag-isa lang ako, wala sila Labs. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo guys na ngayong taon na to, kahit sobrang grabe talaga yung nangyaring stress, problema sa buhay. Alam mo yon yung napakaraming nangyari sa buhay mo. Pero grabe talaga si Lord. Napakarami pa din niyang binigay na blessings. Alam mo yung pagkatapos ng grabe as in talaga yung kalamidad kung magiging kung i aano mo siya kung i bastahin na yun yung tawag doon kung ma-describe mo siya, grabe talaga, kalamidad talaga yung nangyari. Yung alam mo yung grabe na yung sa pag-iisip mo, nababaliw ka na, di mo na alam kung ano yung mga nangyayaring problema. Pero syempre kasi guys, hindi naman lahat ng problema kailangan sabihin sa social media, kailangan hingin mo yung sympathize ng mga tao. Tapos, kasi alam mo, maraming gulo lang yan. Kaya, sobrang happy pa rin ako kasi at least nalampasan. Tapos, andyan sila Labs. Siya talaga yung nagiging source of strength ko. Tapos, yun, yung pamilya. 'Di ba? Andyan sila, laging nakasupport kahit hindi naman tayo talaga vocally, ano, ganun kasi kami guys, hindi kami wala kaming masyadong communication. Pero at least, andyan sila na nakikita din yung support. So, ngayon kasi guys, na taon, maraming blessings yung dumating. Sabihin na nating, yun, yung nakakuha ako ng driver's license. Pinaka the best yun talaga as in. Siguro sa iba, ayos lang, parang ano lang yun, hindi naman yun masyadong big deal. Pero sa akin kasi guys, alam mo kasi yung nakailang balik kami doon para lang makuha yun. Tapos, as in, kasi nagkaka ano kasi ng ano eh, nagkakaubusan ng yung PVC, yung piniprinta nila. Kaya nakailang balik talaga kami doon para lang makuha yung ID na yon. Yung ID na yon, kailangan ko yon para dito sa YouTube guys kasi yay! Sa YouTube, na-reach na natin yung $10. Tapos, pag na-reach na natin yung $10, syempre, may papadala ng pin si Google AdSense. Tapos, kailangan ma-reach na natin yung $100 para makapag-payout na tayo guys sa YouTube. Siyempre, napakagandang blessings nun yung sa YouTube. Alam niyo naman na ilang taon na kaming nagwa-vlog ni Lalabs. Ginagawa lang namin siya for fun, tsaka para memories na din. Pero syempre, isa pa din yun sa rason kung bakit tayo syempre magpupursiging mag-vlog kasi yun yung magiging yun yung magiging pinaka baga pinaka mag-uplift sa atin para masabi talaga tayong vlogger na talaga sila. Vlogger na talaga ang Jasmine Vlogs, di ba? So, yun guys. Tapos, yun. Yung isa pang nangyari sa akin, yung sa civil service, guys. So, nag-try akong mag-exam last June. So, sub-prof yung kinuha ko. Tapos, nag-failed ako dun, guys. This year din yon, nag-failed ako dun. Yung passing 8%, tapos yung nakuha ko 60, 64 something ganun lang, guys. Tapos, syempre hindi natin kailangan maano, malaw moral porque nag-fail, hindi na. Syempre nag-try pa rin tayo, guys. So, nung August 2023, this year din, guys, August, nag-exam nag-exam ulit ako. Pero yung kinuha ko, professional na. Siyempre, first time ko kasi yun guys, kaya tinry ko yung sub-prof na muna kasi para, kumbaga, mag-ano muna tayo, mag-stretching muna tayo sa sub-prof bago tayo sumabak sa professional. Yun yung naging mindset ko. Tapos, naging effective naman siya guys kasi kahit nag-fail ako sa sub-prof, okay lang yun kasi sub-prof lang naman yun. Yung importante talaga dun, yung professional. So, nag-take ako nung August, this November, lumabas yung result niya. So,
ano tayo guys, nag nag-success. Yes, nasa 83.14 yung ratings ko. 'Di ba? 80% lang yung hinihingi kong ratings. Kasi yun lang talaga yung passing kahit makaano lang ako dun. Pero may 3 points pa talaga si Lord. Grabe talaga si Lord. Kaya sobrang, sobrang masaya ako guys. Kasi at least na nawala na yung isa sa ano ko sa iniisip ko kasi syempre sa government din ako nagtatrabaho. Syempre wala din kasing board exam yung course na kinuha ko which is Bachelor of Science in Agri-Ecotourism guys. Wala kaming board exam, wala kaming ganyan, hindi kami tulad ng mga education student. Tapos guys, yun, 'di ba? Parang basic ano na yun na kailangan mag-take tayo ng civil service. Hindi lang para makapasok tayo sa government, pero yun talaga yung purpose nun. Magagamit mo yung eligibility na yun kasi papasok ka sa government service. Pero hindi natin alam kung ano yung magiging tadhana natin. So guys, next na naging blessings sa akin ngayong 2023 ay may nagbukas na opportunity. Ito nga guys, nagbukas yung nagbukas yung bossing ko ng printing services, tarpaulin printing services na nag-o-offer ng hindi lang tarpaulin services guys, napakarami pa. Nag-o-offer ng kahit anong mga ipiprint. So, syempre, ako bilang nakita niya yung potential ko na marunong akong mag-layout, kinuha niya ako dito para mag-manage. So, yun na guys, yung pagkakaabalahan ko ngayong taon. So, syempre napakalaking blessings din yun kasi magkakaroon ako ng extra income. Syempre sa simula, mahihirapan ako kasi hindi naman talaga ako masyado pang marunong. Wala akong mga alam sa ganitong mga equipment, napakalaking machine, hindi ko kayang i-handle. Syempre marami tong maintenance, kung ano-ano. Tapos, pero tiwala lang guys. Syempre, alam naman natin nagagabayan tayo ni Lord. So, yun guys. Syempre, napaka-blessings na nito kasi ilang taon magiging trabaho ko, siguradong madadagdagan din yung income ko, di ba? So, yung isa pa na blessings is nakakuha na kami guys. Ako lang, nakakuha na ako ng passport ko. So, yung, yung purpose ng passport na yun, syempre, pag sinabi mong passport, oh, wow, pupunta sa ibang bansa. Wow, mag-abroad. Wow! So, syempre, 10 years naman yung, ano nun eh, yung validity nun. So, hindi ko alam kung kailan ko siya magagamit. Malay mo, 2023 ngayon, malay mo, 2033 na. So, hindi ko alam guys. Pero yung purpose ko lang talaga kung bakit kumuha ako ng passport. Syempre, yung una, kasi gusto kong mag-abroad. Kasi alam nyo ba guys, napakahirap talaga ng, as in, napakahirap talaga ng pamumuhay dito sa Pilipinas. Hindi sasapat yung sahod mo sa araw-araw, sa pang-araw-araw yung gastos, lalo na kapag napakalaki ng pamilya nyo. Pero syempre, kailangan magtyaga. Tiyagain lang ng tiyagain hanggat kaya pa. Basta, alamin lang natin kung ano talaga yung hindi naman kailangan. Huwag tayong porke may pera, kailangan. Syempre kasi, umaabot din tayo sa punto na, merong blessings, merong ganito, merong ganyan. Tapos bibili ka na lang kung ano-ano, yung mga hindi mo naman kailangan. Yun ba, kailangan natin i-separate yung needs natin sa wants natin. Alam ko naman na alam nyo na yan, kaya, syempre, hindi naman na kailangang sabihin kasi basic na yan guys. Pag yung kailangan mo lang, yun lang yung bibilhin mo. Pero yung hindi mo naman masyadong kailangan, bilhin mo lang siya kapag alam mo na sobra sa budget mo. Pag alam mo na yung budget mo, hindi mauubos sa budget mo para dun sa mga pangangailangan mo. Yun guys, gets? So, yan na guys. Yan lang yung i-share ko sa inyo na hindi lahat ng hindi sa lahat ng oras sa buhay natin lagi problema yung ibabato ni Lord. Kasi ako sa sobrang yung buhay ko talaga guys. Wala nung mga time na super bored ako.
sabi ko kay Lord, Lord, ano ba namang buhay 'to, parang napaka-boring, bigyan niyo naman ako ng problema. As in guys, ako na talaga yung humiling ng problema kay Lord. Yun talaga guys. Pero, nung binato niya sa akin yung problema na yun, oh my God, na-stress talaga ako. Pero, hindi ko masisi yung sarili ko. Hindi ko naman kailangang sisihin si Lord kasi ako yung humiling nun. Ako yung sabi sa kanya na, Lord, kailangan ko ng problema para tumatag ako. Kasi bilang tao guys, kailangan talaga natin yun. Kailangan nating magpalakas, kailangan nating batuhin ng kung ano-ano para naman mag-improve ka as tao. So yun guys. Tapos yun na, pakatapos ng problemang yun, syempre, na-solve, pakatapos ng lahat-lahat. Siguro hindi pa naman siya na-solve, pero andyan lang siya, hindi lang, basta guys, napaka-complicated kasi guys. Tapos, ayun, biglang marami nang dumating na blessings. Siyempre, yung mga blessings na yun, hindi lang naman yan dumating kasi hinintay mo lang. Dumating yung blessings na yun kasi pinaghirapan mo din. Deserve mo din. Kaya, tulad nung sa civil service, hindi ko naman yun makukuha kung wala naman akong ginawa. Siyempre, nag-review talaga ako ng nag-review. Inisip ko talaga na kailangan mapasa ko talaga to. Nag-mindset talaga ako. Pero hindi naman ako masyadong nag-expect na mapapasa ko talaga. So, nung napasa ko nga talaga siya, edi happy! Diba guys? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At sana rin, makapag-spread tayo ng good vibes sa iba. Diba? Na huwag tayong susuko. Kapag may pangarap tayo, go lang ng go. Tsaka, dapat sa araw-araw, meron tayong na-accomplish para happy lang, di ba? Bye-bye guys. So, wala sila labis ko ngayon. Ako lang mag-isa. Bye-bye guys. Thank you.